give you the treasures and riches stored in secret places. Magandang buhay mga katigas, welcome back sa Treasure Marker Analysis. Meron tayong i-analyze ngayon, partially ito'y remarking sa coconut tree. At meron silang mga nakuhang napakaraming buti na World War II battles. Bago tayo magpatuloy sa analysis, shout out. Alright, shout out tayo kina Glenn Mario, kay user GN5, kay Cyril Jaom, user UH2, Robert Cabunilas, Desiderio Lamsin, Vic Michael Pagute, Torino Bulsao, shout out kay Rinante Fernan, Macabio Benz, Byron Pitiluna, user NX8, Freddy Kapua, shout out din kay Bukidnon TH, kay Heart Jules Intensity, shout out kay Joseph Pulangkos, Princess King, kay Romel Surgon, also shout out kay Elvin Pamaran, Edilberto Umbak, ay Salustiano Ranuhar Jr., Romel Laudiza, Len Marinduque, user YG9, user MM3, kay John Michael Samurai, shout out din kay Arjema Nakaryo, Yolanda Galang, Jinky Rondina, at sa mga hindi na nabanggit na mga pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Okay mga katiyats, meron tayong i-analyze dito, isang remarking ito ng kung gawa man ito ng hapon na nag-remarking ay talagang merong treasures. Kasi hindi tayo tiyak ng mga remarkings kung gawa ng mga hapon na bumabalik dito or baka gawa lang ng may-ari ng niyugan, di ba? So ito, dahil maganda ang pagkagawa at pwedeng remarking nga ito. Ang mga remarkings ay recently lang yung ginawa. May mga bumibisita dito na Japanese treasure hunter na may daladalang mapa. Bali surveillance pa yan, yung mga remarkings. Nagsusurvey pa sila at paglipas ng ilang taon, babalik na yung retrieval team, yung mag-retrieve na or kukuha na recovery team. So hindi kailangan old coconut ang lalagyan ng remarkings. Pwedeng batang-bata pa na coconut at lalagyan nila ng marka para sa pagbalik ng retrieval team or itong recovery team ay makikita nila yan at madali na lang nila matandaan. So eto, V na may dot, of course treasure sign yan, and then inulit-ulit dito may dot din yan, no? Kaya pwedeng remarking kasi bakit uulit-ulitin. Pero yung mga marka na X sa puno, yun na yung mga sa punong niyog, karamihan yan ay gawa talaga ng may-ari ng niyugan. So ito, kung nakita nyo kanina ay itong picture na to, hinukay nilang baba. Test dig sila dyan, 2 meters yata ang lalim at walang nakuha na ginto, pero meron silang nakuha na mga buti. Ito napakarami. Ang mga buti ay huwag niyong itapon yan kasi mahalaga yan, collectible yan at may presyo yan. Karamihan yan ay yung mga Duraglass brand. Karamihan yan ay may halaga na 3,000 pesos. At ang pinakamura niyan sa mga buti ng World War II ay 500. So 2,000 to 500. Make that 500 to 2,000 pesos ang range ng presyo ng mga World War II battles na may kulay green, kulay brown, kulay orange, at yung colorless. Kaya wag niyong basagin kapag nakakita kayo ng maraming botelya. Dahan-dahan lang sa paghukay kasi pera din yan. Itong marami talaga sa gira, itong ganitong kulay. Itong mga green, baka Duraglass yan. Kapag Duraglass, mahal yan. Kaya swerte nyo, in good condition pa yung nahukay nyo. So halimbawa 2,000 to 6,000, meron na kayong 6,000 plus dyan. Itago nyo lang yan. Tapos pag may time, i-post nyo sa Facebook or sa eBay. Yung eBay ay
international yon na online shop. Kaya pwedeng mag-post din kayo sa eBay. Bibili niyan mga Amerikano. Okay, mamaya bigay natin ang presyo ng mga yan. Dito muna tayo sa decoding nitong remarkings. So kung dito nyo nakuha yung mga buti, dito na portion. At kung ang buti ay nakuha nyo lang sa mababaw, dito lang sa 1 meter or half meters. Yan, kung half meter lang yan nakuha, hindi yan marker for treasure. Yan ay nilagay dyan, tinapon dyan sa bandar yan at natabunan lang ng lupa sa tagal ng panahon. So 1/2 meter to 1 meter, hindi yan marker. Ngunit kung nakuha nyo na sa 2 meters, marker and signs for treasure na yan. At ang gawin ay pagpatuloy paghukay. Halimbawa, ito yung tunnel nyo at nakuha nyo dito yung maraming buti. Halimbawa, mga buti ito. At kung 2 meters deep yan, nakuha nyo ang buti, yan ay good sign. Parang jackpot na rin yan kasi sigurado talaga nag-giveaway yan. Ang mga buti, basag na plato, basag na jars, yan ang sign na mababaw ang pagkabaon. So sa baba niyan, ito hukay kayo, 2 meters lang ay meron na kayong makitang ibinaon nila. Kung ano man yun, sana ay ginto. Okay, kaya kung ganyan na 2 meters yung nakuha ang mga buti, pagpatuloy nyo pa rin hanggang 2 meters. Ibig sabihin, bigyan nyo ng allowance, bigyan nyo ng kunting additional. So, pwedeng 4 to 5 meters ang hukay nyo. Diyan, under the bottles. So, good luck mga katiyats. So, ito yan. Ngayon, kung sabihin natin na yung botelya nakuha nyo lang sa half meter, so hindi yan yung marker. Pero yan ay talagang pinag-inuman ng mga sundalo noong World War II. So yan ay botelya ng mga sundalo. Ibig sabihin, 10% na tayo ng chances na mayroong treasure dyan kasi nandyan nga ang mga sundalo, baka may iniwan. Ngayon, punta tayo sa value ng V at V. Dalawang B yan. So 1B is 5 meters. Second B is another 5. So plus ang dalawa equals 10 meters. Plus or minus pa rin ito. Plus or minus. Ibig sabihin pwedeng nasa 9 lang or nasa 11. So ang gawin natin dyan, punta tayo sa kanyang harapan. Kanina ay dito kayo naghukay. So kung sabi ko na kanina, kung half meter lang yung nakabaon yung mga bote, hindi diyan magpatuloy paghukay. Okay? Hindi dito. So stop yan. At kunin na natin ang distansya nito. Ang distansya niyan is 9, 10, 11 or 10 meters distance plus or minus. So punta tayo dito sa harapan. Simpuhin natin. And then hukay tayo sa 10 meters. Tisdig lang yan 2 meters deep ang tisdig sa 10 meters distance. At kung wala, plus or minus, so dagdag kayo sa 11, lakihan nyo ang butas, at atras din kayo sa 9. So 9, 11. Yan, plus or minus lang yan. Diyan sa puno na yan. Okay, good luck sa inyo mga katiyats. Ngayon punta tayo sa mga presyo ng buti. Okay mga katiyats, meron tayong presyo ng mga Duraglass antique glass from 1940 and 1950s. Yun ang mga taon na ginawa ang mga buti na ito. Yung kapanahonan ng ating lola, ito yung brown tsaka green at saka merong colorless na mga galon, tinatawag na bowl, ay meron lamang siyang halagang nasa 900 pesos. Pero dito merong mga vintage Duraglass. Ito nasa 3,000, merong 1,000, merong 400 lang. Ito mga Duraglass bottle ito. Merong 595. So ang pinakamura sa Duraglass na binibili ay 400. Itong Pepsi Cola
lumang bote yan, highly collectible, merong marka na sparkling. Pepsi Cola ay 3,200 ang halaga nito. Ito yung galon ng ating lola, 2,000 pesos. At itong maliliit na Duraglass, ayan, 800 pesos bawat isa. Ayan, kaya kung makakuha kayo mga katiyad sa paghukay, tingnan nyo ang puwitan ng bote. Kapag may marka na Duraglass, mga vintage bottle yan, belongs to World War II. Dinadala kasi yan dito ng mga Amerikano. At minsan ay naagaw ng mga Hapon ang dipo ng mga Amerikano. Kinuha nila yung beverages ng mga Duraglass. Kaya pwedeng Hapon ang mga umiinom niyan. At pwede rin mga Amerikano. Okay, punta tayo sa iba pang mga World War II bottles. Ang presyo nito, kaya wag niyong itapon ang inyong mga nahukay, lalo na kapag in very good condition. So eto pa mga katiyats, kung may mahukay kayo ng mga ganitong World War II bottles, ito 2,500, 900, 550. Itong klaseng ito, hindi ito mga Duraglass, ito ay ibang brand ng World War II bottles. Ang San Miguel ay nag-umpisa 1939 yata, so meron din silang old bottle. At nabibili yan 500 isa. Kaya wag nyong itapon, wag nyong basagin ng inyong mga bote. Ito, medicine bottle, 1,000 pesos. Mahalata nyo naman kapag mga lumang bote kasi nababaon talaga yan ng malalim. Nakukuha yan 1 meter, 2 meters deep. Yung 1 meter mga tinapon lang yun, yung binaon sa 2 meters yun ay sadyang ibinaon. So pinakamura ng mga vintage bottle World War II, dito ay may nakita tayong pinakamura ay nasa 500. Kahit mga kantin, itong sa army lalagyan. Ito 7-Up po, mahal yan. Lumang 7-Up. Kahit Anyehoram ay meron din palang vintage bottle World War II. So ito ba 550 yan, mga kulay green. Ito 600. Cerveza Negra, matagal na rin pala yan. Ito Pepsi Cola, marami ako nito. Kasi nung elementary ako, ito yung mga bote ng Pepsi Cola. Nabibili siya 300 pesos. Kaya wag niyong itapon ang mga bote nyo, mga katiyats. Paglipas ng panahon ay mas matataas pang presyo niyan. Ito vintage Royal, 150, mura pa, kaya itago niyo muna. Ayan, so yan ang importansya ng mga nahukay natin ng mga bote sa treasure hunting. Kasi binabasag kasi ng karamihan, so wag nyo nang basagin para in good condition ay nabibili yan. So nakita natin kanina merong nabibili ng 3,000, so 3,000 to 500 ang mga presyo ng vintage bottle ng World War II. Alright, at hanggang sa muli mga katiyats, ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa pag-subscribe sa ating channel at palaging pagsubaybay nito. God bless us all at ingat kayong lahat.